San Rafael! Pagkatapos ng 6 na araw na paggagala, pabalik na tayo dito sa San Rafael, Bulacan. Ngayong araw kasi iti-turn over na sa amin yung bahay dito. Sunay sa bangko. Ayan, tingnan nyo naman, no? Quality yung ano. Mabigat kasi sa dang eh. Sabay-sabay natin tignan kung ano-ano na yung mga nailalagay dito sa bahay at naidadagdag. Okay, so nandito na tayo sa taas at tumapansin nyo, meron ng grills. So ayan, may saksakan na rin tayo dito. Ayan. Unti-unti nang natatapos ang bahay namin dito ni Dang. Konti na lang ay pwede na tuntiran. Tapos paglalagay tayo ng chandelier. Chandelier. Pare-pares na kami taga Bulacan. Pwede ko nang dalawin yung mga nanay nila. Kung interesado kayo, huwag kayong aalis ha. Simulan na natin ang vlog. So high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. Ganda! Ang ganda! They say slow down, son, take your time, but I was born running every stop sign. Sky is the limit, no chance to hold. Good morning mga kapanalig! Ngayon po ay August 1. Oras natin ay 8:07. At ayan, August na mga kapanalig. Happy birthday agad sa mga mag-birthday ng August. Ngayon pupunta tayo ng San Rafael, Bulacan. Dahil ito na yung araw na nakaset para magbayad tayo, no? Para doon sa turnover fee ng bahay doon nga sa San Rafael, Bulacan mga kapanalig. At magbiyahe muna tayo. Nakapagpahinga na tayo sa biyahe natin ng 6 days mula doon sa norte. At ayun, may energy na ulit tayo para magmotor-motor. Pero kung tatanungin nyo mga kapanalig, ano nga ba ginawa ko after doon biyahe namin at pag-uwi sa bahay? Siyempre, ang unang gagawin natin ay magpahinga, no? Tapos pinalinis ko na rin yung motor natin dahil sobrang dumi. Ang daming alikabok, daming dumi. Dahil sa loob ng 6 days, siyempre hindi nalilinis at deserve ng motor natin na na ipalinis. At ipapa-change oil na rin natin to mamaya mga kapanalig, no? At ayun, nagbigay rin tayo ng time kay Budang dahil nanood kami ng sine doon sa Trinoma. Bali ano yun ng BPI, pina-activity nila. So pumunta kami ng Trinoma tapos nanood kami ng sine. Yung mga ginawa ko habang ako nagpapahinga ng ilang araw, bukod sa pag-i-edit, ganun yung ating ginawa. Dumating na rin yung mga in-order ko sa Shopee mga kapanalig ng mga item na magagamit natin sa pagka-camping, ganyan, sa mga accessories dito sa motor. Dumating na rin siya. Inuunti-unti natin bawat sahod kailangan meron ako mabili para sa motor ko at mga gamit natin sa pagka-camping para maipon siya. Samahan nyo kami sa biyahe Let's see! Panorte na naman tayo, panorte. San Rafael, Bulacan. So mula dito mga kapanalig, ang babiyahin pa natin ay nasa 1 hour and 15 minutes, 29 kilometers. Tulad ng dating gawi dito na kami sa labas kakain, no? Dito na kami hahanap ng mga kainan. Medyo lutang pa rin ako ngayon dahil wala pang laman yung tiyan natin, tubig-tubig lang.
Kaya nabubulol-bulol pa ako kanina. Excited na ako sa part na makapagbayad na tayo ng para doon sa bahay, para makalipat na tayo sa mga susunod na buwan. Para yung pera natin ay may mapuntahan naman na maganda ngayong buwan na to. Pinagtulungan na namin ni Budang yung turnover fee para mas mapaayos kami doon. Yun nga, maliit lang yung bahay, tulad ng sabi ko, makita nyo naman. Ngayong araw na excite ako kasi may mga madadagdag na doon. Nung nakaraan, di ba, wala pang mga grills, wala pa yung ibang part ng bahay, wala pa yung pinto, ano pa ba? Wala pa yung banyo, di ba, yung mga kubeta. So, ngayon makikita natin kung ano magiging itsura para may idea kayo kung ano ba itsura ng bahay pag talagang ayos na. Meron lang akong nakita dun sa dati kasi pumunta kami, may mga model house na kaming tinignan. Hindi ko lang talaga gusto doon yung part ng lababo doon sa gilid, no? Yung sinabi ko sa vlog ko na kailangan nating tanggalin yon at kailangan maiayos, mailagay sa likod dahil masikip na nga pag tawag dito, pag doon nilagay. Okay na sa amin yun, di ba? Meron nga sa mga condo unit pag higa mo, lababo na agad, di ba mahal ko? Tapos CR na agad, yung mga ganon. Buti nga yung may taas pa. Yung nabili ko sa Shopee na engine cover nitong ating ADB 160 ay kinabit ko na rin nung kahapon. Nagpatulong tayo kay Papa. Laking laking tulong na ang kompleto yung tools mo sa bahay. Si Papa kanida kasi makalikot yun, di ba? Gumagawa ngayon ng washing machine at kahit ano. Yan, bukod sa makina marunong, kaya nagpatulong tayo. Yung ikinabit na maliit na engine cover na yon, ang dami namin binaklas. Yung tambucho binaklas, tapos para maisalpak lang siya. Naikabit naman namin ng maayos. Yan, salamat sa Papa ni Budang dahil nakabit namin ng maganda. At unti-unti na nating nakukompleto yung mga accessories na kailangan para sa ating pag-adventure, no? Makakatulong yun dahil madalas tayong dumadaan sa mga mababatong lugar. Baka mamaya tamaan yung ating makina, mabasag, di ba? Maganda na yung talagang ready. At dumadagdag pa sa pinaka design ng ating motor. Bawat biyahe na ginagawa natin, no, nakasama itong ating bagong motor. Lalo na sa biyahe namin, 6 na araw na napakalayo. Nagagamay ko na siya. Gamay ko na mga kapanalig. Mahigit 1 buwan pa lang sa akin to. Pero sa binayahin natin sa norte na napakalayo, talagang nakasundo ko na agad tong motor na to. Matagal na naman tayong nagmamotor kaya wala nang problema. Kahit sa mga singitan o anuman. Si Utol kasi ngayon lang din nagka-single yun si Blue, di ba? Kaya sa mga singitan medyo naninibago pa siya. Ang biyahe kasi ni Utol sa Lipa, madiretso lang yan. Naka-tricycle tapos di ba maluwag daan doon? Diretso lang talaga. Hindi katulad ng mga biyahe natin pag nasa tayo, nasa Roas Boulevard, ganyan, nasa EDSA o mga katulad nito na kailangan may sumingit-singit. Nasanay na tayo sa palaging ganon. Kunyari may mga malalaking truck, nasanay na o naging buo na yung loob natin na makipagsabayan sa mga sasakyan sa gilid. Kaya dapat ma-practice si Utol ng sumingit-singit. Yung mga singit na hindi naman alangan, yung may kasamang pag-iingat. Dahil sa biyahe, part yun ng kailangan sumingit ka para maka-andar ka, di ba? Maka-abante kayo. Alright! Kasanay din si Utol. Isasama natin si Utol sa mga gala natin sa camping at kung saan pa. Ang init pala na itong jacket na ito yung nabili ko, yung suot natin sa
sa Benguet, sa biyahe natin sa norte. Pag nandito ka pala sa city, ang init nito. Ayan. Kaya inopen na natin. Kasi pag umuulan, hindi siya basta-basta nababasa eh. Yung jacket na to. Tulo na tulo yung pawis ko sa kilikili. Kaya inopen ko na siya. Dito na tayo sa May Kawayan, Bulacan. Sa Bulacan. Hanap muna tayo ng mga kainan. Dito na tayo sa Marilao. Shoutout sa mga driver natin dito sa Marilao, Bulacan. Sa Marilao. Medyo traffic lang ha. Maya-maya pa nakahanap na kami ng kainan. Kailangan na talaga namin kumain kasi yung utak ko parang lutang pa. Para mag-rice meal na tayo ngayon. Okay lang? Ano ang ulam? Sige. Isa lang, kami na tayo. Ito rin ako. Longgaan ba yan? Hanggang isa? Isa. May kaka eh. Ha? Saka isang hanggang isa daw. Ay. Nahalata kita sa ganun ah. Ano ba? Isang egg, saka isang hanggang isa. Bigla ko napansin ang mga pilantik ng kamay ni Kuya. Kaya bigla ko siya naamoy. Biniro ko siya tuloy. Mahilig ka rin sa longganisa? Aray ko, nagulat siya, sumayaw ako eh. So ayan ang pagkain natin. Ay! Ito na lang ba inulang ko? Oo. Tapos yan na lang ano natin. Sa napakabising daan ng MacArthur Highway, dito na nga kami nakahanap ng kakainan. Mag-aalas 9 na kasi ng umaga nito kaya talaga nagugutom na kami. Yung plano namin na kumain lang ng lugaw nauwi sa ulam at kanin. Alright, tapos na tayo kumain. Nabiyahe na tayo, aray ko. Let's go. May lakas na, hindi na nalutang yung isip natin. Hindi nalutang ang isip. Tayo ay alis na. Papagas pa pala tayo. Gutom na rin sa gasolina yung motor ko. Magpapakarga tayo, isang bar na lang oh. Nakakain na. Busog na. Gasolinahan naman ang hanapin natin ngayon. Pagkatapos natin yung gasolinahan ng sarili natin, kailangan gasolinahan din natin yung motor. Kailangan din natin makainin. Parang tao lang din yan na nagugutom. Nawawala ng energy habang nababawasan ng gasolina. Hanap na tayo ng gasolinahan. Ang lab na lab ko na Petron. Biya. Dami nagpapagas. Ano, dito na tayo. Sa iba na lang, ay hindi. Pupugak-pugak na eh. Patayaw. What happened, baby? Yun, kulang pala sa pindot. Naka-gloves kasi tayo. Full tank. Full tank na, busog na din ang ating motor. So patas na ha. Baka magtampo eh. Busog na yung driver, busog na yung motor. So magiging smooth na ang biyahe natin papuntang San Rafael, Bulacan.
Nararamdaman nyo na ba yung energy ko nung nakakain, mga kapanalig? Ako na to. Yung kanina, hindi pa ako yun eh. Kasi gutom ako. Ngayong nakargahan na tayo ng kanin, longganisa, tilapia na may kasamang itlog at sukang sausawan na konti lang. Etong biyahe natin, kakabisaduhin ko na yung daan papunta doon sa San Rafael. Nung nakaraan kasi, nakaasal lang ako sa Waze. No, may Waze pa rin naman tayo. Pero ngayon talagang i-memorize ko na. Wow! Kailangan pa bang i-memorize yan? Yung mga likuan. Sabi ko nga sa inyo, mahina yung memorya ko. Napaliwanag ko na sa inyo yan. No? Makakalimutin ako. Ngayon, i-memorize na natin yung mga pasikot-sikot para sa susunod. Kahit wala na tayong gamit na Google Map pala, hindi to Waze. Kahit wala tayong gamit na Google Map, makakabiyahe na tayo. Hindi na tayo depende sa Google Map. Napakalaking bagay talaga ng Google Map na yan. Kung walang Google Map, Waze, ang hirap bumiyahe. Kung walang Google Map saka Waze, ang hirap siguro mag-travel vlog. Ayun talaga yung legit na yung pag nag-travel ka na talaga magtatanong-tanong ka. Tapos pagsa-search ka talaga ng mano-mano kung saan yung mga magagandang lugar, di ba? Kung saan yung mga magagandang puntahan. Ang gandahan lang talaga dyan sa Google Map or Waze. Nakakatulong yan sa mga lugar ng para kumita, katulad ng mga tourist spot. Dahil kung walang mga ganyan, ang hirap puntahan. Ikaw gaganahan ka ba na pumunta sa isang lugar na hindi ka sigurado? 'Di ba? Kung hindi ka naman talaga super adventurous na tao, pupunta ka na magtatanong-tanong ka. Paano kung mahiyain ka, isa kang introvert? Wow. Tapos magtatanong, kahit magtanong ka lang, pwede po pa magtanong, yung ganung word pa lang hindi mo na masabi dahil sobrang mahiyain mo, di ba? Ang hirap mag-travel ng ganun. Kaya maraming salamat sa naka-invento ng Google Maps at ng Waze. Napakalaking bagay. Mayayaman na yung mga yan. Siyempre, di ba, sa mga natin, taxi driver, sa mga nagka-grab, Lalamove, Angkas, Joy It, Move It, lahat ng may it. Joyride na sabi ko na ba? Dami na naglalabasan ngayon ng mga yung mga delivery rider, ganyan, sa mga truck. Napakalaking bagay sa kanila yan. Checkpoint. Checkpoint. Yeah. Yan ang kagandahan sa kumpleto ka. Hindi ka matatakot sa checkpoint. Kahit oras-oras ka may checkpoint, LTO, basta kumpleto ka. Wala kang dapat ikatakot. Sugod lang na sugod. Dito na tayo sa Balagtas. Yan, kailangan nating dadaan. Pagdating dito sa Balagtas, tayo ay kakanan. Dito sa medyo traffic na daan. Yan, Balagtas, tandaan mo ha. Dito, Balagtas. Makikita nyo si Joel Villanueva. Yan. Dito sa Balagtas. Dito, madalas traffic dito eh. Pero ngayon, sabi sa Waze, hindi naman kasi kulay asul lang eh. Pag nagkulay pula yan orange, ibig sabihin na traffic. 22 kilometers pa ang ating bababiyahin, mga kapanalig. Kumapit lang kayo sa likod ko ha. Nandiyan rin si Budang. Mag-usap kayo para hindi kayo mainip doon sa likod habang kayo nakangka sa akin. Buti na lang makulimlim. Sarap bumiyahe, makulimlim. Uy, may nadadaanan tayong NLEX Ewan ko ba, ako lang ba pag nakakita ko ng pag nakikita ko yung NLEX or SLEX, ang naisip ko talaga agad travel na na parang hanggang sa pakiramdam. Hanggang sa pakiramdam ko pag nakikita ko sila. Ito, Borol, second. Dito na tayo. And syempre mahilig tayo mag-travel, di ba? Gumala-gala. Pag nakikita ko yung mga katulad niyan, kasi na yan
sign ng ano eh, pag nakita mo yung NLEX saka SLEX, sign na yan ng gagala ka eh. Diba? Sign na yan ng ano eh, ng gagala kayo eh. Aha. Lalabas na tayo ng bypass Plaridel, kakanan na tayo. Uy, mabilis na ta, mabilis na. Dito, hindi na masikip dito. Bypass to eh. Uy, bypass na! Welcome to Bypass Plaridel! Plaridel Bypass! Surround, surround! Napahinto kami dito sa ano. Ang daming alagang ano. Ano ba yan? Tilapia o kaya dalag? Kasi may mga nagtitinda ng dalag dun eh. Parang umulan daw, sabi ni Mudang. Tara. Fish pond, yes. Man-made fish pond. Yan, may mga nagtitinda dito. Mga hito. Mga hito. Bibili sana tayo kasi masisira yan dun. Pupunta pa tayo ng Rafael. San Rafael! Hi, San Rafael! Sa init ng panahon, napahinto muna kami ni Budang dito sa tindahan para uminom ng tubig. Malapit-lapit na tayo sa bahay. Konting gulong na lang ng motor ay makakarating na tayo. Dito na tayo, ganun lang kabilis yun. Alright. Nasa kapihanan na tayo. Ano sabihin natin? Sabihin mo. Wala ba tayo? Ano? Turnover na po sa ano. Po. Turnover po. Bali, office ang punta niyo. Opo. Kay Nino po, kay Madam Gemma, Ma'am Jane. Jane po. Ma'am Jane. po. Thank you. Alright. Dito na tayo. Masaya ako na nakarating na kami agad para maibigay na namin ng maayos yung pera at wala nang maging problema. So, dito na tayo. So, Saturday ngayon, kaya may office. Bukas, Sunday, wala. So, kasi yung iba, piniprefer nila na 15, every 15 of the month. So, sa inyo po, yung Payment? monthly. Monthly? Okay lang. 15? Ito 30. 30 to. Tayo. 30. Muna sa grabe sa biyahe. Puro alikabok na yung ano mo. Ang panyo mo. Sabi ni ma'am, yung document kay Budang lang ngayon. So, kailangan pakasalan ko talaga si Budang kasi sayang yung... Bahay na siya. Oo, kasi may bahay na siya. May dahilan na ako para magpakasal kami. Sayang yung gastos ko. Joke lang. Maghulog kasi. Maghulog. Oh, ikaw na magtuloy sir, tapos na si ma'am mag-DP. Oo, kasi siya yan yung DP, ako naman. Oo, sige. Magpakasal na tayo bukas. Delikado pala pag ano. Nag-iwalay po tayo. Nawik ko. Patawa-tawa lang ako dito pero natutuwa ako kay Budang kasi lahat ng pagsisikap niya ay nagkaroon na ng magandang resulta. Tinatanong na namin kay mami sa kaya ng ano, QC. Ba yun? So, Ang Grace Park. May nakita Grace kasi Park. yung Grace Park na dumaan.
Tapos dito na Nueva Ecija or Dagupan. Yun yung na ano na natin, na confirm na. May Starbucks na rin dyan. Oh, may Starbucks, hilig mo yun ha. Diabetic ka to. Ano, hindi binabaha dito sa San Rafael kasi maraming nagsasabi na wag kayo sa Bulacan kasi binabaha. Pero hindi binabaha yung area. Tsaka may mga nabasa akong comment na malapit sila sa area na to. Hindi naman binabaha kaya safe tayo. Kung sa iba, kung siguro magiging problema lang natin kung paluwas. Kung sakaling may bagyo kasi sa ibang area ng Bulacan binabaha talaga. Pero sino bang luluwas ng may bagyo, di ba? Dito ka lang sa area kung saan ka safe. Punong Undoy po. Baha na kasi yung Valenzuela nun, hindi na madaanan. Dito sila nag-stay. Safe dito, wala po Wala nangyari. talaga sila. Oo, Mas diba? nag-worry nga sila sa amin na nasa Opo. Maynila. Kasi nung Undoy, grabe yun. Laki ng tubig nung Undoy. Sobra yun. Yung SM Santa Mesa, grabe, inabot yun eh. Pagkakaalala ko. Maraming namatay. Pero dito, safe na safe sila. Wala din. Oo. Kaya kung may bagyo sa inyo, punta kayo dito. Ginawa ko yung evacuate. Evacuation center. Oo. Bumili na rin kayo ng ano dito, ng bahay para magkakapit bahay na tayo. Binabaha lang dito sa Bulacan. Diyan sa ano, may kawayan eh. Balingwag, tsaka may kawayan. Ay, mga bumabang area. Doon po sa creek, wala naman pong problema dyan. Oo. Hanggang doon yan sa dulo. Ito, Ang inaano kasi nila, baka daanan daw ng tubig ng malaki, biglang ganun. hindi, wala pa, never pa. Mula nung pinayo itong, never pa siyang nag-ano. Yan na narinig nyo ha. May maraming paperman si Budang. Sa ngayon, hindi pa pwede isama yung ano ko kasi hindi pa nga kami kasal. Pero sabi ni ma'am, once na ikasal kami bukas, pwede na ulit yung process. Di ba ma'am? Mahalaga ikasal. Eh pala si ma'am. Ano ba pala ulit pangalan niyo ma'am? Si Ma'am Jane. Yeah, siya yung nag-ano, siya yung nag-aasikaso ng ano po kayo dito Ma'am Jane? HR ako ni Buenos. Siya ang HR ni ano ng Pero ako Buenavista. po yung nag-ano sa ngayon sa finance. Medyo inano po muna sila. Kayo na po yung Ako muna. umaharap. Temporary. Temporary. Hanggang kaya ko ka. Sanay sa bangko. Ano mo po? Move into. Yeah. Pagkatapos ng mga pinirmahan, oras na para puntahan natin ulit yung bahay para makita natin kung ano na yung mga nagagawa nila. Okay, para makita natin. Nakaraan kasi pagpunta natin wala pang pinto, wala pang ang grills. Tingnan natin ngayon kung ano na pagbabaga. Meron na, bumulong si ma'am. Meron na. Good news! Nakaka-excite. Sa mga taga-Tansa, malalayo na ako sa inyo ha. Botas. Magiging ano na ako, taga Bulacan, Bulakenyo. Ay ma'am, di ko pala na-discuss to. Di ba nag-payment na po kayo ng move-in? Bigyan mo lang ako ng 1 week time para po ma-connect ko yung water at electricity. Sige po. Okay, nandito na tayo. Sa ating dream house. Yan, ayos na. Meron lang kami mga konting retachment ha. Opo, sige po. Nung una kasi punta natin dito, wala pong pinto doon sa taas, tsaka dito sa baba ngayon. Iniwan muna tayo ni Ma'am Jane ba? Si Ma'am Jane yung HR dito. At ayun, ibang-iba yung yung dating nung pagpunta namin nung last Saturday ba? No? Sunday pala. Pasok kami bossing Pakita ko lang sa inyo. Wala pa tong ilaw at saka tubig. Pero nung nalagyan na siya ng ba't ayaw? Ayan. Nung nalagyan na ng grills, ibang-iba na sa feeling. Yung pagpunta natin nung nakaraan kasi, bakal pa lang to. Tapos wala pang hawakan. No? Ano kung may hawak? Ayan, tingnan nyo naman, quality yung Mabigat kasi sudang Kailangan talagang yung handa natin, matibay. So, itong bahay na to, hindi pa siya, ito yung pinaka-final. Kung may mga plano pa tayong gustong gawin, pwede tayong magtanong kung ano yung pwedeng gawin. Katulad nga ng lababo na to, mga kapanalig. Ito, hindi pa ako komportable na nandito to. So, sabi ni Ma'am Jane, kung meron tayo pwedeng ipagawa, i-ano natin sa kanila, sasabihin natin, tapos gagawin nila. Etong CR, pwede rin daw to na alisin dito yung pinakapinto para kung sakaling dito tayo maglagay ng pinaka-sopa, ay hindi naman pangit kasi pag mo, ay banyo agad. So pwede dito tayo maglalagay ng pintuan. Yan, dito tayo maglalagay ng pintuan. Kasi ito ipapatanggal na natin to. Tapos ang lababo, dito ilalagay. No? Ang usapin lang naman dyan about sa ganito, sa pera.
Kasi maglalagay pa tayo ng bubong. Ang tawag yun, yung ipapa-enhance nyo yung bahay. Tapos yung taas nga, gagawing parang PVC. Yung pinaka-sahig niya mga kapanalig. No? Sa ngayon, magiging muna tayo. Ano tawag dito? Magiging... ano tawag dito? Pangsamantala. Yung mga gagawin, pang muna natin. Tsaka na natin ipapaasikaso. Ang mahalaga, matiran muna natin. At yung taas, malagyan natin kahit insulation muna. No? Hindi pa kasi namin kaya na ipagawa agad-agad. Kasi nga, nagbigay na tayo ng 50,000. So, marami pa kaming gastos na kailangan unahin. Ang mahalaga, pwede na tayo lumipat, di ba, Budang? No? At ano pa ba yung mga sinabi sa atin? Marami pang ilalagay dito kasi yung gate, kami rin yung magpapagawa. Hindi nga tayo pwedeng lumipat ng walang gate. So, kailangan bago tayo makalipat ng Burmans, kailangan may gate na tayo. So, yan, inuunti-unti na nila. Tignan nyo naman po yung ating parang mas mas naging malinaw kung ano yung mga dapat gawin nung meron ng nalagyan na ng grills. Ayan, medyo na late nga lang kami. Kasi sabi ni ma'am, dapat nung una pa lang, sinabi na namin na ayaw na namin dito yung lababo. Ipinalagay na namin doon sa sa likod. 'Di ba nung unang punta natin dito, hindi pa siya gawa. Yun ang naging mali namin. Hindi kinontak ni Budang si ma'am. Pero okay lang yun. May mga tamang panahon naman para dyan. At ang lawak ng CR namin, tingnan nyo. Para sa akin maganda talaga pag maluwag ang banyo meron ba para parang marami pa tayong mailagay at madaling gumalaw. So parang kasya dito mga mahigit 5 katao, maluwag dito no? Namahal ko no? Oh. So magiging pinto dito na lang sa kaliwa kung sakali. Hindi ko pa alam papa-estimate pa natin kung magkano yung aabutin nung pagpapagawa niyan. Sabi, ma'am, sabi kanina, ma'am, sir, baka gusto nyong ipag-ipunan yung pagpapa-enhance ng bahay. Kasi ang dami pang pwedeng gawin dito sa bahay, hindi lang ganito. Kung meron lang tayong talagang budget na pampagawa, mas mapapaganda pa. Sa tingin ko, sa aming tatlo ni Papa, napakaluwag na nito. Kahit si Papa dito muna sa baba, no? Kung wala pang kwarto sa taas, ang luwag na nito, mga kapanalig. Oh, so plano namin dito ilalagay yung sopa, dito na lang. Hindi naman siguro mauuntog. Hindi naman. Yung ilalagay nating sopa, yung yung hanggang dito lang. Kasi ang iniisip ko, yung mga pag tumayo kami, kung dito yung sopa, mauuntog. Pwede naman yung sopa na may harang na dito, di ba? Para yung pag-upo mo, meron dito, automatic, hindi ka mapapausod dito. Kasi, Ano lalagay natin dyan? dito, mga anik-anik lang, mga design. Ganun na lang nilalagay natin. Yan. Tapos, ano pa ba? Ang pinapapalitan sa atin to kasi nga medyo maanay daw sa area dahil maraming kahoy. Ayan, sa oras na to, ayan, pinapalinis na nila madam itong natin harap, saka itong gilid. Ayan, inaano na siya para maging maaliwalas. Tapos punta muna tayo sa taas, no, para mapakita ko rin sa inyo. At ayun, wala rin naman silang dapat makita pa sa taas, 'di ba? Kasi yun lang yun walang nadagdag. Pero pupunta na rin tayo. Yung grills. Oo nga pala. Tara. May grills na nga pala sa taas. Ibang-iba na yung dating ng hagdanan kasi nung unang punta natin dito medyo mahina pa siya pero ngayon napakatibay na. Okay, so nandito na tayo sa taas at tumapansin nyo, meron ng grills at kailangan muna natin buksan ng bintana dahil sobrang init dito sa taas. Nung unang punta namin dito hindi pa ganong maaraw kaya hindi ko pa ganong naramdaman yung init dito sa taas. Pero ngayon, ramdam ko na dahil sikat na sikat ang araw sa labas. Wow. Buksan natin kasi sobrang init ngayon. Ang init pag walang isabi. Sabihin mo, mga kapitbahay. Mga kapitbahay! Natutuwa lang ako sa part ng pagkaka-welding nila dito mga kapanalig kasi talagang pulido tsaka matibay, no? Ayan, no? Maganda yung pagkakaano nila tsaka hindi siya yung sasabihin mong pag ginawa ka mo parang ang lambot-lambot, no? Matibay talaga siya. Ayan. Sa ngayon, ayan, meron na tayong switch para sa kuryente natin. Nung wala pa yan. Meron na rin tayong dito ng ilaw. Sa akin wala pang tubig tsaka ilaw kasi kakabigay lang nga lang natin ng separation. Ang tawag doon? Separation. Move-in fee. So doon sila kukuha para magkaroon na tayo ng linya ng kuryente at tsaka ng tubig. So ayan, may saksakan na rin tayo dito.
Ayan. Meron tayong ano dito na nakausap na kapitbahay. Pinakita niya yung design ng kanyang bahay at napakaganda. Nagkaroon tayo ng idea para sa ating magiging kwarto, no? Magkakaroon lang siya ng division dito. Yan. Tapos, ang pintuan dito. Ang magiging pintuan. So, imagine niyo dito may division. Pakita mo, Marco. Yan. Imagine niyo dito may division, pag ganyan. Tapos dito yung yung pintuan. So paglabas natin, meron pa tayong ganitong kalaking space, no? Tapos ang daan papunta dito hanggang doon sa baba. At kung sakaling magkaroon pa ng kwarto dito, pwede nang ito mismo ang maging pintuan para hindi sila magkaharap. Kasi nasabi sa pamahiin, masama daw yung magkaharap yung pintuan, no? At saka yung kung hagdan ay itatapat natin yung pinto dito. Ano rin yun, medyo pangit sa tingin. Medyo hinihingal ako kasi kailangan talaga natin magpakabit ng insulation kasi hindi kami tatagal dito ng tanghali. Kung nandito kami, malamang lahat kami nasa baba. Pero magagawa natin ng paraan kasi lalagyan nga lang ng insulation pang samantala. Diba? Kung meron mang aircon, hindi rin namin magagamit agad. Kasi syempre, wala pa tayong division. O parang tayong tanga nagagamit tayo ng aircon na open lahat. ang laki sa gastos nun. Yun lang, nakakatawa dahil nung unang punta nga natin, hindi pa natin masyadong makita kung ano yung kakalabasan. At ngayong araw na ito, araw ng Sabado, August 1, ay napakita na namin sa inyo kung ano na yung magiging itsura. Hindi pa siya masyadong kumpleto. At sa tingin ko, pipinturahan namin yung loob niya, no? Hindi. O yung labas lang. Pwede pa tayo magpa-extend. Tulad ng sabi ko nga, nung nakaraang vlog, pwede pa tayo magpa-extend doon sa labas para mas lumawak. Pero sa ngayon, hindi pa natin kaya yun. Malay nyo, swertein pa tayo sa mga susunod na buwan, o susunod na taon, di ba, makaipon tayo. Pwede natin gawin yun. Yung ganitong space, kalaking bahay, kahit sakto lang siya, pero pag nagawa mo ng maayos, no, yung lababo, yung tawag dito yung banyo, pag na-set mo siya ng maayos na paggawa mo, magiging maganda rin siya, mga kapanalig. Magiging maayos din. Kaya na natin yan, unti-untiin natin. At yun, mahalaga, makalipat lang tayo sa loob ng this year mismo, no? Ay. Ang hirap mag-vlog dun sa loob. Tiyo, konting salita ko lang, pawis na ako agad. Ay pawisan na ako agad. Ano muna tayo, hinga muna tayo ng konti, tapos ituloy natin mamaya yung vlog. Ayan ako. Ay. Meron ng grills ang bahay natin. At ayan, presko, humangin din. Ano kasi ngayon magtatanghaling tapat. Ang oras natin 11:14. Natural lang na mainit. And medyo maaraw-araw na naman. Kaya, maraw-araw, umangin ang ina. Gumagalaw na ulit ang, puno ng akasya daw ata yan No? Sir, pwede ba? Ano pong puno yan? Akasya? Oo, puno ng akasya. Oo, diba? Akasya, hindi natin Baka ito tatanggalin ko kasi may ano dyan. Ayan, yung puno na yan. Ay, oo. Ito puno na to, papatanggal to. Kasi tingnan Depende mo sa ba, daw. ayan, Oo, garahe na nga yun. Ay, hindi natin natanong yung gate. So, baba muna tayo kasi ang init. Baka may problema pa. Ba't hindi masala? Oh, hindi pa naliliha. Hindi pa masara kasi hindi pa naliliha. Hindi pa tapos Hindi pa tarahan pa na. Kung ikaw, tatanungin ko, anong gusto mong kulay ng ano? Ang dingding? Oo. Kasi madali na yun Kung sakali. Para syempre pag... Color pink. Pink? Huwag naman pink. Kalahati, pink kalahati, Siguro mga cream, mga ganyan. Oo. Kasi dati ang kulay ng bahay sa Bukana ay gray. Ngayon naman siguro cream para sakto lang. Hindi naman siya ganong dumihin. Tara. Aba na tayo. Ang init dito. Mainit. Ayan, sara lang natin yung mga bintana natin. Oh. Parang hindi kakayanin ng powers ko yung init kaya sabi ko kay Budang bumaba muna kami at doon magkwentuhan. Na mag-stay dito kasi wala pa kayo sa may mainit. So,
May naisip pa ako para yung lamesa natin, hindi na natin iisipin masyado. Kung sakaling tatanggalin to, hindi pa sa ngayon mga ano pa lang to, idea. Kasi kailangan nga ng dito, pag-ipunan. Share ko lang sa inyo para mahaba rin yung pag-usapan natin. Kung sakaling matapyas yan, di ba open na, mawawala to, nandun yung lababo. Maglagay na lang tayo dito sa pinakagitna ng parang yung lamesa na pang minibar. Oo. Tapos upuan dito pag ganun. Para ito na yung mismong kainan. 'Di ba? Kung sakali. No. Para hindi na tayo mag-aano ng mga lamesa pa. Mga gaano lang kakapal 'yun eh. Diba ko? Yung mga ganito lang din siguro. Mga ganito kalapad, parang iusod lang doon. Tapos iko-connecta na sa may lababo doon. 'Di ba? Para dito wala yung kainan. Hindi na tayo bibili pa ng mga lamesa na na tawag dito na maliit tapos may upuan kasi kakain pa ng space yun. Sa ganitong lugar kailangan pag-isipan natin kung ano yung mga ilalagay para makaano siya ng space. Yun nga. Boss, walang pintura yung loob. Sa labas lang. Okay. Sige. Salamat So, ganun. So, tayo na lang mag-provide. Papakisami tayo. Kailangan natin. So, nakita natin. Nung pumunta kasi tayo dito, hindi ganun kainitan, di ba? Alauna yun? Alauna, mainit na rin. Pero malakas yung hangin. Ngayon, lumalakas na yung hangin. Lumalakas na siya. Ay, sorry. Isa pa to sa dahilan kung bakit napili ko tong bahay. Dahil sa pwesto dito sa gilid. Kasi magagamit pa natin to mga kapanalig. Malawak pa. So, pwede kami maglagay ng kulungan dito sa gilid. Para malaki din yung galawan ng mga chuchu. Yan. Pwede sila mamasyal-masyal dyan. No, para itong gilid ng bahay, hindi naman siya mahirap din kasi masyadong maraming alaga. Lalo na yung mga alaga namin sa bahay kasi 'di ba palagi akong wala. Si Papa lang natitira tsaka si yung yung pag umuwi ako hindi ako kilala. Ang tatapang ng aso namin, pati ako kakagatin. Isip-isip ko ako yung umuupa ng bahay, ako hindi makauwi doon basta-basta. Ayan. So yung puno nakakasya, sila, presko sila dito. Tingnan nyo, lawak ng space na yan, diba? Tinanong na rin natin kanina yung si ma'am about sa creek. Wala namang problema dito. Kasi may riprap na. Tapos, yun nga, dito hindi raw binabaha. Sa ibang area lang ng Bulacan binabaha, pero dito sa San Rafael, wala kayong poproblemahin dito. Dahil nung nagbagyuhan nga raw, yung bagyong Undoy, sila binabaha na dun sa ibang part, pero dito sa San Rafael, ay goods na goods pa rin. Hindi sila umalis dito. Kumbaga pwede ngang pang evacuation area itong ating lugar. No? Yun lang naman. At least napakita na namin sa inyo yung bahay na lilipatan namin sa susunod na mga panahon. O gate na lang to eh. Itong ganito kaluwag. Yung garahe. Hindi kasya yung hindi kasya yung isang buong sasakyan. So, Hindi kasya pero naman, depende na nga yan sa pag-uusap ng mga kapitbahay natin dito o katapat bahay kung paano magiging setup kung sakaling magkakaroon ng sasakyan. No? Kaya, yun lang naman. Ito, yung area na to, pwede tayo maglagay na lang ng upuan dyan. Para, yung plano ko kasi dito sa gilid, pag-anuhan na lang ng aso to. Maglalagay tayo ng kulungan. Tapos dito upuan. Yan, yun lang naman. Sa panahon ngayon, napakahirap umanap ng sariling bahay. Mahirap din yung nakikitirahan ka. Mahirap yung nakikisama ka. Kaya pag binigyan ka ng ganitong blessing, magpasalamat ka na. Kahit gaano mang kalaki o kaliit yung bahay, ang mahalaga sa pagdating ng ulan meron tayong masisilungan. At yung tipong hindi tayo mangangamba na basta-basta lang tayo mapapalis. Dahil sa hulugan na bahay na to, isa pa to sa magiging dahilan para magsipag ako. Magsipag kami para pagdating ng panahon matapos namin to. Masaya lang ako sa part na habang bata pa kami nakakapagpunta na kami ng bahay na mahalaga. Nung unang punta natin dito, wala pa tong pinakasemento, bakal pa lang. No? Kaya nag-aalangan kami umakbang. Ngayon, ang tibay niyan eh. So, hindi lang dito nagtatapos yan. Pwede pa natin siyang lagyan ng... tawag din yung binil ba yun? Binil? Ito oh. Pag napinturahan natin yung gilid, lagyan natin ng binil.
Tapos yung mga gamit na ano namin, kasi sobrang dami namin gamit dun sa Nabotas. So dadali namin yung sakto-sakto lang. At yung mga sopa, yung maliliit lang yung ano natin, di ba? Yung mga sa kakasya lang, yung babagay lang sa lugar or sa bahay. Ayan. Tapos maglalagay tayo ng chandelier. No, chandelier. Let's go. So, ang plano namin, ano muna, unti-unting paghahakot. Hindi isang bagsakan, no? Kasi mahirap eh. Pero iniisip ko, kung unti-unting paghahakot, tapos arkila tayo ng sasakyan na gagamit para isa na truck. Parang magastos kung dalawang ano pa. Kailangan isang bagsakan na lang ng isang truck. Ayusin muna natin yung mga dadalhin natin. Okay. Tapos para may ayos na dito pa unti-unti. Lang talaga ng pakiramdam ko dito. Diba? Na ano, lalo na ngayon na nalagyan ng pinto at na isaayos na natin, mas na-excite ako. Ang kagandahan pa doon, no? Lalapit kasi ako sa ano, sa dalawa kong anak kay Raven. Ang oras ng biyahe ko doon nasa ako lang kulang 1 hour na lang. Tapos kay Zero, mas malapit, nasa 23 minutes. Yun. So, malapit na ako sa kanila. Pare-pares na kami taga Bulacan. Pwede ko nang dalawin yung mga nanay nila. Ay, pwede ko nang dalawin yung ano ko. Dalawa kong anak. At pwede ko na rin sila papuntahin dito. No? Pero papuntahin ko sila dito pag okay na yung kisame at saka yung kwarto para hindi sila kainitan. Oo, para may kwarto. Kapag may kwarto na, para meron silang tutulugan. Oo, para maayos din yung ano, yung aircon para maging komportable sila sa bakasyon nila. Napakadali lang eh. Pwede kong sunduin si Raven muna doon. Tapos pagkadating dito, iwan ko muna si Raven. Sunduin ko naman si Zero kasi 23 minutes lang eh. So kahit wala pang sasakyan magagamit ay ano, tawag dito. Pwede ko silang mapagsama dito, 'di ba? Pwede silang meron bang basketball court dito? Parang meron sa clubhouse. Meron, no? So kung may basketball court, ayun yung magiging ano namin, magiging bonding namin mga kapanalig. Yun lang. Alam mo nakakapag-basketball. Hindi mo kasi inabutan yung time na nakapag-basketball ako eh. Hindi kasi hindi ba yung suot mo? Oo, Hindi oo kasi nga. sinasabing hindi ka marunong. Hindi, pwede ano lang, exercise lang. Kung ano lang. Kung ano lang yung talon-talon lang ng konti, ganun. Makabanding lang yung mga bata. Isa pa yun sa talagang ano, talagang number 1 na importante din yung naging malapit ako sa kanila para hindi na ako nahihirapan pumunta-punta. At syempre yung magiging content nga natin sa norte na mga camping site dito, 'di ba? Kung gusto natin bumalik ng Benguet, pwede kung gusto natin diyan sa part ng La Union. Yan, may Ilocos Norte o kahit saan dito. Pwede natin ibutin. Natutuwa pa ako sa ano dito sa Inidoro kasi may flash. Ayun, no? 'Di ba? Pwede kayo mag-flash. Kaso wala pang tubig eh. So wala pang connection ng tubig. Ayos ba? Ayos na, di ba? Para sa 3 tao? Oo. O kung sakakala magkaanak kami ng budang na ano, kung talagang aadyain, eh, kahit dalawa, di ba? Maluwag. Maluwag. Dalawa agad. Oh. Ano? Maluwag na yan. Ayan, kunyari may gate na tayo, tapos may kakatok. Sisilip ka ngayon. Ano, sino yan? Ganyan yung ngiti? Pag ano? Alam ko masaya to si Budang kasi yung pinaghirapan niya na hulugan ng ilang years ay meron ng magandang resulta. Ilang years mong inulugan to? 3 years nagkaroon ng magandang resulta at eto na. So sinuportahan na lang natin para yun nga, makita niya yung kanyang pinaghirapan. Yung garahe, ano, sarap dito maglagay ng upuan. Tambayan lang. Ano talaga siya, no, pag ganun? Hindi siya papantayin. Hindi ko papantayin naman. May pag ganun ba siya? Sabagay maganda yung pag ganun para pag nilinis, ano, hindi mahirap ano yun, yung tubig. Sir, pantayin naman po yung ano, no? Yung sa garahe, papantayin siya. Slide lang po ng konti. Slide lang ng konti. Yung tubig. Okay po, salamat. Kasi mahirap na pag-slide eh. Pag naglagay tayo ng upo, nakatagilid tayo, nakaganyan tayo. Ayan, no? Yeah. Ano inisip mo?
na ilagay dyan. Wala lang. Kasi yung mga aso hindi na dito. So hindi na sila makaka-istorbo sa mga, kung sakali kasi makukulit yan eh. Diba pwede tayo maglagay doon sa gilid. Kung may mga bisita hindi nila basta-basta hindi basta-basta masasakmal kasi nasa gilid. Inaalala rin namin yung mga alaga. May mga alaga pa, may mga kasama pa kaming pusa. Diba? Ang dami namin kasama. Ilang pusa natin? 4? No? Okay, naalala ko nga, puro babae yung pusa na naampun namin. Malamang pag dumami yun, baka kumalat dito yun sa Bulacan. No? Puro babae. San Rafael, puro pusang babae. Okay ka? Happy? Oh, happy. Alright. Uy, basa pa. Huwag ka kakapit ha. Oh, di ba? Ayos na. Yan, may mga switch na rin dito. Kasi pagdating natin, wala pa yung nakaraan. May mga abang-abang na rin. Budang, pwede ba kitang Huwag mo muna paganahin yung pagiging mahiyain mo. Anong nararamdaman mo sa oras na to na eto na, nagagawa na yung bahay. Yung bahay natin. Ano nararamdaman mo? Masaya? Yun na yan, ganun nakahaba yun. Napakatibid mo. Ano okay ko? Masaya. Siyempre kahit sino naman tao, magiging masaya eh. Magiging masaya sa part na nagagawa na yung bahay. 'Di ba? At least yung binabayad namin ng upa doon sa Nabotas, ay dito na lang i-bubuon. Para may idea sila, magkano bali magkano yung total kung dito sila kukuha ng bahay. Ay, 950 nga na ngayon. 950 na kasi ngayon mga kapanalig eh. Pero dati 750. 750 dati, ngayon nagtaas 950. Kaya lupa talaga tumataas yan every year. So ibig sabihin nito, tataas pa ito ng tataas every year. Magkakaroon na din naman dami Oo, maraming kapitbahay sa ngayon. Tayo pa lang. Establishment sa labas, may watermark na sa malapit eh. Oo nga. May malapit na palengke, malapit na simbahan. At yung sa bus, sa mga bus, dito na kayo mismo bababa sa unahan. May dumadaan dyan sa tapat natin. Oo, yun. Yan, sa tapat natin. Sa tapat dito po mismo dadaan yung bus. Ang galing na Budang Ang galing mo Yun lang. Tara na. Ito yung mga magiging kalapit bahay namin. Ayan gaganda ng bahay niyan. Lalo na itong harapan Oo. Ay, sorry. Kailangan maging barkada ko yung may-ari niyan para pag nagaya ng kainan. Malaking bahay nila. Sila pinakamalaking bahay dito para ma-invite tayo kung sakaling mapa-blessing yung bahay. Pero dapat iano rin natin yung blessing pala niyan. Oo, di ba sinabi mo? Oo, kailangan ipa-bless natin yan. Kung gusto niyo punta kayo dito, kayo mag-bless. Tara. Dito malaki, sininisita nila kanina At may ganyan malaking bahay. At may pintura na rin yung loob kasi pinaano nila 'yon. Pinapipili kasi kami kung enhance ng bahay. Meron ng pinaka-total na pangkalahatan. Kunyari magbayad ka ng 300 o 400, ganun. Pero sa ngayon hindi pa natin kayang gawin 'yun. Kaya ngayon ay mahalaga ay makalipat muna. Dito? Ito may mga pa dito ginagawa sa mga susunod na panahon, napakarami na ditong bahay. Pero dahil nga yung ating area ay nasa gilid lamang. Kita mo kay Papa. Alin? Para makasuggest siya. Makasuggest siya. Saan ba? Tungkol sa gate? Yung mga gate? I mean, pakita mo yung itsura ng bahay. Sa video. Ang sarap sana mag-relax pa doon. Kaso nga lang may gumagawa Ayan, dito na pala tayo. May gumagawa pa tsaka mainit. Mag-relax muna tayo dyan sa may pinaka clubhouse. Pagaliko mo clubhouse na Tapos pagka konting lakad lang, gate na. Napakabilis lakarin. May pa dito, basketball court. Ang problema, walang ring. Ano kayang plano dyan? Inaayos pa sa bagay. Para kung sakali ang lapit lang din ng basketball court dito, makakapag-banding kami ng mga bata. Ito na ba nila yung swimming pool? May swimming pool din ba? Ayun nga pala, tingnan nyo, may swimming pool din dito. Kaso lang, pag dive nyo, putok ulo nyo kasi walang tubig. Tingnan nyo. Alright. Yan, papakita lang namin sa inyo yung itsura ng swimming pool dito. Para may idea lang kayo kung saan na kami titira.
Napakaganda ng aming area, hindi binabaha. Tapos may swimming pool pa. Okay. Ha? 'Di ba? Ganda oh. Isang dive lang, bukol. Paano kaya yan? Malalagyan rin na ng tubig yan sa mga susunod? Talaga. Kasi, Pero baka matagal pa yan. oo, kasi magkakaroon tayo ng mati juice, 'di ba? Mm. So baka yun yung gagawin nila parang ano, para mas mapaganda pa yung lugar at mapanatili yung ganda. Para sa mga ano din yun eh, mga Mm. nagkukuha ng basura yan. Ganon. Oo, pambayad. Pahinga muna tayo. Ang init. So, nandito na tayo. Pwede rin tayo magpakabit ng internet. Ayan, oh. So, merong 800, 1,000, 1,500, 1,813. Madali na magpakabit dito. Sa Kalaka, wala pa rin kaming internet kasi yung Converge, expire na raw yung aking Approval? expire na yung aking apply. Oo. Tapos, kailangan, makakabitan lang kami doon pag merong kasabay na nagpakabit. So, dumating na naman yung namin, yung Starlink. No? So, yung Starlink, ikakabit na lang namin ulit. Kasi, no choice kami. Di ba nasira? Pinalitan ng Starlink. So, ikakabit na lang namin. Kahit mahal, wala kami magawa eh. Nasa 4,099 na yung internet namin. So, habang hindi pa kami kinakabitan, Starlink muna talaga. Pati dito sa clubhouse. Tignan nyo. Ang lawak. Pwede kayong tumambay. Ang sarap tumambay dito. Nature. Baka pwede kaming umupo-upo dito. No? Parang sarap tumambay dito. May dala akong upuan eh. Alright, natapos na tayo sa oras na 11:56. Ano? Sa Drop Burger Mart sa Rapay. Alam ko bukas na yun eh. Ano tayo? Pasyal tayo doon? Okay. Na tanong na namin kay ma'am. Salamat kay ma'am kasi ang bait niya kausap, no? At itanong na namin yung mga kailangan at ano po ba yung mga dapat gawin. Time check. 12:01. At let's go. So sakto. Bago tayo matapos, na natin lahat. Naitanong na natin lahat. Talagang magastos nga lang. Magastos ang pagpapagawa. Lapit lang ng Walter Mart dito. Ayan o. Lapit lang ng mga kailangan natin. Palengke, Walter Mart. Gasolinahan, diba? Hindi pa binabaha. May Palawan Pound Shop. May Baliwag Lechon. Ano ba? Dito na, May police station. May pedestrian lane. May e-bike. May taong naglalakad. Nandito na lahat, diba? Naisipan lang namin pumunta dito ni Dang para makakita ng mga bagay na pwedeng namin bilhin paglipat namin sa bahay. Ba na? Nakahanap na kami ng kakainan. Predos. Mura dito, mura. Hindi tayo mapapamura sa presyo. Ano yan? Shake hands. Shake hands. Shake hands. Shake hands. Ay, sa wakas. Gutom na ako. 12:51 na eh. Walang halong biro at eme. Subukan nyo dito sa Predos, masarap talaga yung pagkain nila. Sarap pala dito sa ano pangalan? Predos. Tapos na kami kumain. Kung makakita kayo ng ng ganyan, Predos, subukan nyo. Kasi ang sarap ng beef steak. Ayun, order mo. Kare-kare. Kare-kare ang sawap. Promise. Subukan nyo, hindi ako nagsisinungaling. Ha?
Naglilibot lang kami dito sa Walter kasi pag may mga kailangan kami sa bahay, katulad ng mga pinggan, plato, okay, mga sopa, pwede tayo dito mamili, no? Tapos kung gusto ko natin palaruin si Dam dito sa World of Fun, pag naiinip, pwede, pupunta lang tayo dito. Ayaw, sakay ka. Naghanap kami ng ano, yung ano ba, Abenson, yung may mga tindahan ng ano, ng mga sopa-sopa. Bibiling kasi namin, plano namin yung sopa na nagagawang higaan para sa gabi, doon na matutulog si Papa. Shopee na? Sa Shopee, sa Shopee, baka mamaya hindi magandang klase yun. Ang dami, oh. Gusto namin yung nagiging sopa na eh. Ay, nagiging higaan. Masyadong malaki yan. Lambot, oh. Masarap mag ano dito, budang. Uy! Sarap gumawa dito ng isaw. Ng isang ano. Isang panganay. Ay, ito na hinahanap namin. Tama mo, oh. Oo. Sopa bed. Oh. Di ba? Oh, tingnan mo ha. Ako nga kasya eh. Tingnan mo, hawakan mo. Oo. Oh. Di ba? Tapos sa gabi, oh. Papanood ng TV doon. Masarap. Laggard oh. Iwan mo na ako dito. Nakakapagod bumiyahe. Di ba? Magkano to? Bibiling ko na ngayon. Magkano? 0% lang. Yun lang. Ito maganda. Ito bagay. Ito, para sa ba to? Sa gitna? Ah, may coffee ano po. Oh. Ito bagay to. Para doon, di ba? Okay, Papa. Meron na kami nakita. Pambili na lang kulang eh. Ito sa gitna ng hinga. Sopa bid din to eh. Hey! Sobrang lamig dito sa ano? Sa Walter Mart. Naninigas ako eh. Biglang init ah. Lamig, biglang init. Uwi na kami. Uwi na tayo. Tara, uwi na tayo. Talo, paano tayo makakalabas? Tapos na tayo bumisita sa Walter Mart. At ayun, may mga malapit tayong pupuntahan. Lapit lang oh. Isang diretso lang, Walter Mart na. Eh sa Nabotas, bago ka makarating sa mga mall. Pakalayo eh. Diba? Lamig-lamig pa. Ay, bibili tayo ng pako. Tapos si Papa-adobo natin kay Papa. Ano yan? Alam mong masarap yan. Magkano siya pako? 50? Oh, yan. 50 lang. Oh. Meron pa. Bili tayo para mapaano natin kay Papa. Masarap yan pag inadobo. Oo. Hindi ka kumakain yan? Gulay yan. 45 na lang? Wow, may discount agad. Hindi pa nga kami bibili. Joke lang. Bili tayo. Ito eh, mga tumutubo to sa gilid-gilid ng ano, sa mga sapa, ganyan. Kumukuha kami dati nito. Experience. Ano to, palo? Ano to? Igat? Sigat. Ah, igat to. Kasi ito, dalag. Dito po yan. Ah, hito. Ah, hito. Hindi ko makain siya. Salamat ah. Nakabili tayo ng pako. Uwi na tayo ah. Pako. Gusto mo pinya? O yan, sige. Mas magkano? Ito yung ano na. Ito yung ano na? 30. Malapit na kami makauwi mga kapanalig at magpapaalam muna ako. Maraming salamat sa pagsubaybay. Kita-kits na lang sa next update. I got my head in the clouds so high, feet on the ground, but I still get by. Rules were made for someone else to try, but not me, not me. Ganda! Ang ganda!